You have 2 minutes, sir. Thank you. Doon tayo sa yung acknowledgement receipts, no? So, andito yung mga acknowledgement receipts for December 21 to 31. Ang napansin ko rito nga, lahat buo ang numero, no? Walang butal. 250,000, 500,000 na acknowledgement receipt. Yes. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no? May butal, di ba? May detalyado. Malamang, di ba? Malamang po, Your Honor. Okay. Based on your experience. So dito, puro buo, 250, 500, ni isa, walang butal. Walang sentimo, no? So, yun, medyo isang concern natin yun, ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung number This po. is about December 23, Ah. 2022. Nakalagay dito date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no? Totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala naman pong provision. So we come back to the term unusual. Okay. So this is unusual. Doon sa nabanggit mo kahapon, yung usapin nung meeting ninyo, yung audit query, nabanggit nyo na hiningi, di ba nagka-meeting kayo, nagkaroon ng audit query, hinihingi ang audit query sa halip na AOM, tama? Yes po, Your Honor. Okay. At hindi kayo pumayag? Yes po, since wala naman po siya doon sa aming joint circular, Your Honor. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kaya So, hindi po kami nagbigay, Your Honor. in other words, an audit query would be a violation of the joint circular, tama? Hindi lang po siya sanction, Your Honor. So, Yes. Hindi po siya part nung ini-issue namin. Okay, okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances. Yes po, Your Honor. That's why you refuse to give the audit query as requested and instead, tinuloy nyo yung AOM. Last question, Mr. Kindly wind up. Yes, last question. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo. Tama ba yun? Yes po, Your Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw pong mag-i-receive, Your Ganyan ba Honor. dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan nyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. No further questions, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Before proceeding to the other round two availers, Chair would like to recognize Senator Judge Zubiri, who will be availing of his first round to make his interjections. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Your Opo. Honor. Ito, broad strokes lang po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues. Kasi sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There is a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lamang to para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya
Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng ina-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, wag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para So- maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plano of action, at paano nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami doon sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant doon sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy-bust operation ng drugs, ito po ay nabigay sa informant, ito po ay nabigay sa mga tumulong paghuli nito mga tao ito. Ayan ba'y ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority at minority. As a matter of fact, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel was the minority leader then. Binuksan po natin yan para makita ng lahat yung paggamit nitong confidential and intelligence funds through the reporting of the different agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o na nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo. Okay, and the reason why, and I'll end this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya limitado na po sa armed forces na lang yung ating confidential funds tuwing nag-approve po tayo ng budget. At kasama na po dapat dyan yung LGUs. Dahil yung LGU po ay matindi din ang pag-abuso ng kanilang confidential intelligence funds. Tama po ba yan, Attorney? Under your experience? Yes po. Kulang po yung safeguards, Your Honor. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri. Next would be Senator Judge Erwin Tulfo. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Mr. Witness, napansin po ba ninyo na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Acknowledgement receipt. December. Tama, 2022 acknowledgement receipt. Ayan po.
Para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali? Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, na isama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di po ba? Based on that document po, it appears na si TJ Verano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or move forward niya po to 2026? Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026? Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinwestiyon po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitan po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, it's sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million. So, hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas. Since tulad nga po nung sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amounts of joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po. Wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. All right. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang audit observation memo, AOM? May mga as on auditor or sumasagot silang lahat? Wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor. Except dito kay OVP. Hindi po tinanggap ni OVP yung aming first AOM nung nag-attempt po kami nung unang time po. All right. That's all, Presiding Officer. Thank you. Thank you. Chair would now like to recognize our minority